Kawalan ng kaalaman sa paggamit ng internet. Ito ang isa sa malaking problema sa gitna ng patuloy na talamak na online scam sa bansa. Ayon sa DICT, kasabay nito'y binigyan din ng isang opisyal ng nasabing ahensya na ang internet scam ay talamak hindi lamang sa Pilipinas, kundi maging sa buong mundo. Si Creseline Catarong, sorry for! Marami pa rin ang mga nabibiktima ng iba't ibang uri ng scamming, particular sa internet. Kabilang sa talamak na internet scams, ang online shopping scam kung saan maraming nabibiktima ng peke o mababang kalidad na produkto. Mayroon ding nabibiktima ng bank scam kung saan may mga text o email na may pinapaklik na link tapos hihingi ng personal information. Talamak din ang love scam, investment scam, brand impersonation scam at iba pa. Ayon kay Department of Information and Communications Technology o DICT spokesperson Assistant Secretary Renato Paraiso, hindi lamang sa Pilipinas ang mayroong maraming klase ng panloloko o scam sa internet, bagkus nangyayari din ito sa buong mundo. Hindi lang naman tayo ang namumroblema dyan. It's a worldwide phenomenon na talagang it's a tug of war between the threat actors and various governments kung anong teknolohiya. Kasi sobrang bilis ng pag-advance ng technology, Ma'am Nina. So, masugpuman natin yung ginagamit nilang technology ngayon. They advance to the next available technology. So, talagang ganunan tayo, tug of war tayo. Nauna nang inihayag ng DICT na ang pandaigdigang problema ng online scam ay patuloy na tinutugunan ng lahat ng cybersecurity agencies ng iba't ibang mga bansa. Sa harap ng kabi-kabilang online scam sa bansa, sinabi ni Paraiso na malaking problema rito ay ang kawalan ng kaalaman sa paggamit ng internet. Pagdating sa scamming, ang talagang malaking problema yung ignorance po, yung hindi maalam na paggamit ng internet, na kung ano-ano na lang pinag-click. So, ang talagang drive ho ng DICT, sa tulong na rin ho ng mga programa at plataforma katulad nyo, is paigtingin yung information drive natin at saka yung educational campaign ho natin sa tamang paggamit ng internet. Samantala, nagbigay ng update ang DICT tungkol sa National Fiber Backbone Plan na binubuo ng 6 phases. Inaasahan namin mas better yung connectivity, mas gaganda yung kalidad ng internet. At inaasahan namin dahil doon sa National Fiber Backbone, hindi na nila kailangan masyadong maraming capital outlay doon sa pag-connect sa iba't ibang parte ng ating bansa. Inilahad ni Paraiso na ang Phase 1 ng proyekto ay kumpleto na, habang ang Phase 2 at 3 ay inaasahang matatapos sa Marso o Abril ngayong taon na inaasahang sumasaklaw sa Hilagang Luzon hanggang Bicol at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Mayroon namang $288 million loan mula sa World Bank para naman makumpleto ang Phase 4 at 5 na inaasahan namang magpapalawak pa ng koneksyon sa buong Visayas at Mindanao. Habang ang Phase 6 ay makakarating sa mga pinakaliblib na probinsya, particular sa Regions 1, 3, 4B at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Creseline Catarong, SMNI News.